every fourth Thursday of the month. No? CALAP. Ayan, Catholic Association of Lay Preachers of the Philippines. Ayan. Kuya Moises, alam niyo po, ako po'y nakapunta. Luzon, Visayas, at ayoko ng Mindanao. Kaya Luzon, Visayas lang. No? Pero si Brother Jan, nag-i-invite sa Cotabato. Ando doon na si Brother Jan Gabe. Kaya siya ngayon ang head ng charismatic doon, no? Sa Cotabato. Loobin nawa ni Lord. No? Kasi nung dati si Luli Duterte, buhay pa si Gary. Gary, baka kilala ninyo, in-invite po kami ni Luli Duterte sa Davao. Sabi ko, parang medyo medyo alanganin ako, bro, kakang ganun sa kanya. Bakit? Sabi, baka hindi pa masyadong safe, no? Sabi ganoon, brother, safe naman kayo after ng inyong talk, mapupunta kayo sa Dakak, no? Resort po, parang resort po iyon, no? Dakak, sabi ganoon. At wag po kayong mag-alala, kasi kapag kayo'y gumagala, may escort naman kayo. May escort? Sabi ko, bakit may escort? Ayan, sa ibig sabihin, no? Pero brothers and sisters in Christ, saan man po tayo po papuntahin, no? Lalo na pag ang puso natin ay nasa paglilingkod sa Panginoon, lagi natin iniisip, si Lord ang magliligtas sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang feeling sumakay ka lang sa bus. Tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, oy, ligtas ka na! Ayan, di ba? Pagka sumasakay tayo ng bus, nananahimik ka nakaupo, biglang may tatabi sa'yo, biglang magtatanong, ligtas ka na ba? Di ba? No? Kapatid, ligtas ka na? Kung ikaw ay naman hindi member ng community ito, at hindi mo nalalaman kung ano isasagot mo, mangyayari, makikinig ka na lang sa kanya. Pagkatapos, kasama ka na doon sa congregation nila. Kasi ikaw, oo nga ng oo nga. Oo nga, ano. Pero dahil tayo nasa community na natin at nalalaman po natin na niligtas na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan, ng puso niya, ng dugo niya, niligtas tayo ng Panginoon, tanggapin lang po natin siya sa ating buhay. Amen? No? Tingnan mo nga, tanggap mo na ba? Basic lang po ito. Ipapasok po natin ang Corpus Christi, pero ito po gusto kong pag-usapan po natin. Ano po yan? Yung tinatawag na commitment. Ayan, no? Commitment. Meron ba kayo yan? No? Ulitin ko, basic lang ito. Basic. Basic. Brothers and sisters in Christ, no? Year 2016 po yata iyon, nung hindi ako nagkakamali. Year 2016, nandoon po ako sa Araneta Coliseum. Kasama po ng buo kong pamilya, mga kaibigan at ilang mga tao po sa, alam niyo naman po, sa barangay, medyo nakaupo pa po kasi ako. Last term ko po ngayon. Huwag niyo na lang tanong kung tatakbo kong kapitan. Mas priority ko po ang mag-serve kay Lord. Ayan, tinanong na nga ng GOV namin at saka ng Vice GOV. Ayan, no? Andun po kami sa Araneta Coliseum. Bakit po andun doon ang halos marami kong kaibigan na nandoon? Kasi po, nanonood po kami ng championship game ng paborito namin, team sa PBA. At alam ko yung paborito namin, team paborito niyo rin yun. Ano yun? Ginebra, San Miguel. No? Ito yung namaan ako pa sa aking tatay, no? Kay Lord na po siya. Kasi talaga namang number one fan si tatay ni Senator Robert Jaworski. Di ba? No? Kaya naman, parang naman ako na sa kanya. Ako'y naglalaro din naman, no? Frustrated basketball player po ako. No, pero naging varsity naman ng school, kaya lang di ba na-aksidente po ako, alam niyo naman, no, na aking mata ay na-aksidente, kaya hindi ko tinuloy yung sports na basketball. Si Bunso na lang ang nagtuloy niyaan. Nag-darts na lang ako. Kasi kahit hindi ko ipikit ang aking isang mata, asintado na ako. Ay, hindi ba alam, yung iba'y half vision na lang si Kuya Moises, no? Yung aking left eye na lang ang nakakakita.
Kung meron po kayong nakikita ngayon, ang tawag po dyan, false eye or artificial eye. No? Kaya pasalamat ko po doon sa UST Hospital. 3 doktor po ang nagkabit sa akin yan, ang nag-opera sa akin yan. Laking pasalamat ko. Kasi pagtingin ko sa salamin, parang hindi nadumisan. Parang hindi nyo matanggap. No? Ayan, no? So nandun po kami. Ang laban po noon, no, ay championship game ng Ginebra San Miguel versus Meralco. Pero ngayon, parang championship game din yata ngayon. Championship na rin yata ngayon. No? Ayan, no? Time na yun, brothers and sisters in Christ, no, talagang pag ikaw ay nandoon sa Araneta Coliseum at nasabay ka sa panonood na ang team ay naglalaro yung Ginebra San Miguel, makikita mo talaga 3/4 ng mga nandoong tao o kabuuan ng Araneta fans ng Ginebra. Ibig sabihin, 1/4 lang yung nandoon sa Meralco. No? Kaya nga naman, pagka isang shoot lang ng Ginebra, dumadagundong ang Araneta Coliseum. May wave pa silang nagagawa. Mula sa ibaba, mag-wave hanggang taas, wave ng wave ako, wave ng wave. Nakiki-wave din naman ako. Parang no, ayun. Pero nung time na iyon, kahit na advantage ang Ginebra, first quarter pa lang, tinambakan na sila ng Meralco. Championship iyon. No? Tinambakan sila. Kahit anong pilit ng Ginebra humabol, talaga namang hindi nila maabutan yung score ng Meralco. Natapos yung second quarter, first half, tambak pa rin yung Ginebra San Miguel. Siyempre, pagkatapos noon, di ba, magbe-break po sila. Pupunta po sila dun sa players, quarters, dun sa dugout. No, pagpunta po nila doon, karaniwang nangyayari ito pag championship game, nanonood si Senator Robert Jaworski. Nung medyo may kalakasan pa po niya. Na 2016 pa iyon. 10 years ago na pala. No? Ayan. No? Pumunta siya dun sa players, sa quarters, sa dugout ng players. No? Sabing ganoon, bigay ng ilang mga pangungusap, no? Ilang mga parang motivational, no? Tsaka sabi, kaya niyo yan. No? Parang moral support. No? Parang yan, kaya niyo yan, baka kaya niyo, magcha-champion kayo. At pagkatapos ni Senator Robert Jaworski magsalita doon, alam nyo, yung head coach naman nila ang nagsalita. Sino yung head coach nila? Si Alaska Boy. Sino yun? Yung nasa lata ng Alaska. Sino yun? Si Tim Cone. Ayan, si Coach Tim Cone, no? Pagkalabas ni Jaworski, si Coach naman, si Tim Cone, sabi, you know guys, gusto nyo bang mag-champion tayo? Gusto nyo bang manalo tayo? Di sumagot sila, yes coach. Kung gusto nyong manalo tayo, ang problema sa atin, kaya tayo ay nauungusan at nagiging lamang ang kalaban, alam nyo, kasi nagkakanya-kanya kayo. Nagkakanya-kanya kayo. At kung gusto nyong mag-champion tayo, at kung gusto nyong manalo tayo, sabi niya, isa lang ang paraan at isa lang ang dapat nating gawin. Ano po yung coach? Let's go back to basic. Let's go back to basic. And what is the basic? Ang basic ay kung ano yung ating pinractice, kung ano yung play na pinag-aralan natin. Ang basketball ay teamwork. Hindi kailangan magkanya-kanya kasi magiging disaster ang team at hindi mananalo. Kailangan team play. Kung ano yung play na pinag-aralan natin, yun ang gagawin natin. Kaya nga naman, no, medyo siguro naliwanagan yung mga players. Okay, no, sabi nga, team play, number 1 play na. Pagbalik nila doon sa hardcourt, no? Pagbalik nila doon, pagdating ng third quarter, unti-unti na silang nakakahabol, no? Nakakahabol sa score ng Meralco, no? Pero lamang pa rin. Pagdating ng fourth quarter, nakahabol na po sila at nagsalitan po yun lamang. Nagsalitan yun lamang. And at the end of the game, the last second na lang po,
Last seconds, last 8 seconds, something ganun po. Then, alam niyo po, no, ibinigay. Kay Brownlee, nandoon na. Kay Brownlee yung bola, 3 points sinira niya. Na-shoot, nag-champion ang Ginebra. Amen. Bakit sinishare ko po ito? Sa buhay po natin, no, kung gusto nating magtagumpay, dapat basic lang lagi. Basic lang. No? And what is the basic? The basic is God. The basic is your family. The basic is you. Ano ibig kong pahalagahan po natin ito sa ating buhay? Amen? Sample, testing ko kayo. Kunin ko kay Aaron. Kilala si Aaron? No, kunin ko. May 2 akong ibon. Ang pangalan ay si Garapat at si Giripit. Lumipad si Garapat. Sinong natira? Sabay-sabay. Sinong natira? May 2 akong ibon. Ang pangalan ay si Garapat at si Giripit. Lumipad si Garapat. Sino natira? May 2 akong ibon. Ang pangalan ay si Garapat at si Giripit. Lumipad si Garapat. Sinong natira? Naiba na yung sagot. No? Sino natira? Sige, repeat. At kaya ko lang naman iniulit dahil sinasabi mo, sige, repeat. Sige, repeat. Ay! Sige, repeat. Sige, repeat. Ito yung sinasabi kong basic. Basic. Kahit paulit-ulit, basta alam mo yung tama na dapat mong gawin, gawin mo kahit paulit-ulit, magtatagumpay ka sa buhay mo. Amen? Kahit paulit-ulit lang, paulit-ulit na, minali mo na yung sagot, wala nang natira. Basic na basic yung aking pagkakakwento. Inulit ko lang ng inulit kasi sige, repeat. No, sa Tagalog, sige, ulit. Amen? Yun ang basic. At ang basic sa mga naglilingkod sa Panginoon, etong commitment. Amen? Pakitignan niya ang katabi. Committed ba yan o committed? Committed o committed? Pag committed yan, kahit anong mangyari, makikita at makikita mo yan every Sunday. Amen? Committed yan. Pero pag committed yan, may nakatumpuhan dito, asahan mo, absent yan sa susunod na linggo. Committed. Nagigets? Amen. Okay. Pag sinabing commitment, ano sa palagay ninyo ibig sabihin nito? Tama? Wala pang sumagot? Sige, sagot muna pala. Okay. Ano ibig sabihin nito? Committed o commitment. Ano ibig sabihin? Commitment. Sige na. Loyal. Wow. Siyempre, pag may commitment ka, loyal ka. No? BBM? BBM. Loyalist pala. Sa inyo, Ray, ano ba ibig sabihin ng commitment? Anyone? Relasyon, committed, related, kung relasyon mo kay Lord. Ayan, commitment by relasyon ka, no? Kay Lord, no? Commitment, saan ba naririnig yan? Yung commitment na iyan. Pag sinabing commitment, isa, kahit sa magulang, kahit sa anak, sa pamilya, pag sinabing commitment, promise. Sa Tagalog, pangako, di kita. Sus Maria, parang pabasa. Pangako, hindi pababayaan. Di ba? No? Pangako, promise. No? Pagka naman sa magkasintahan, ayan. Ano naman ang commitment sa magkasintahan? Sa magkasintahan, meron ba dito? Mag-boyfriend. Mag-girlfriend.
Best friend ko, no? So, magkasintahan. No? Commitment means, engagement. Ayan, no? Engagement. Promise, engagement. Kayo naman, pag nagse-serve naman kayo kay Lord at miyembro kayo ng asosasyon sa simbahan at sinabi ng padre, ng pari natin, sira na yung tiles, kinakailangan natin ng 1,000 tiles. No? Sino sa inyo ang gustong magbigay ng isa man lang na tiles dito sa ating simbahan? Pag sinabing commitment, ano yon? Pangako, ayan, no? Pag sinabing, pangako, promise, pangalawa, engagement, pangatlo, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pagkadating naman sa simbahan, pinakasimpleng example ito, ano yun? Pledge. Pledges. Diba? Padre, ako 50 akong tiles, kahit hindi mo pa binabayaran yan, basta nag-pledge ka na ng 5 tiles, na ang ibig sabihin, isi-settle mo yung 5 tiles na iyon. Amen? Yun yung commitment. Ito naman, no? Ito naman, pag ikaw ay nasa ospital, tapos umayos na ang iyong karamdaman, gumaling ka na, kaso kulang yung pambayad mo sa ospital. Ito, commitment din ito. Ano naman iyong commitment pagdating sa ospital? Ayun, promissory. Wala nang note. Sa ospital yan. Promissory. Commitment is promissory. Nagigets? Amen? No? Commitment. Ibig sabihin, talagang dapat mong pangangatawan ng ito. Titindigan mo ito. Dapat dito, may paninindigan ka. And you know what, brothers and sisters in Christ? Serving God is not based on emotion, but based in commitment. Amen? Pagka nagbase ka sa emosyon mo, sa paglilingkod mo kay Lord, asahan mo, mga bukas sa susunod, hindi ka na makikita dito. Kasi pag emosyon, nawawala yan. Ngayon, agresibo ka ngayon. Ngayon, sayo ka ng sayo ngayon. Biglang darating yung pagkakataon, parang nanlalamya ka na. Pag nanlalamya ka na, kung may problema ka, parang ayaw mo na mag-serve. Kasi ang pag-serve natin, nakabase kasi sa emotion lang. Pero pag ang pag-serve mo, nakabase sa commitment, asahan mo, anuman ang mangyari sa buhay mo, nandito ka kay Lord at nalilingkod ka. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Baka nagbibingi-bingihan ka, ha? Baka isa ka sa mga kabute, ha? Ang kabute ngayon, kinakain na. Kaya nawawala. Okay. Tingnan natin, yung mga verses na kung nilagay po dyan. No? Ang sabi sa, medyo malabo, Proverbs chapter 16, verse 3, pag sinabing commitment, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. Anong ibig sabihin? Ipagkatiwala. Pagka sinabi palang commitment, pagtitiwala din. Ayan, no? Thank you very much, brother. Ipagkatiwala mo kay Lord. No, commit to the Lord ang lahat ng iyong plano. Kasi pag pinagtiwala mo, pinagkatiwala mo kay Lord at asahan mo, magtatagumpay ka sa plano mo. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Bakit? Nagtiwala ka sa Kanya. Amen? Loyal, sabi ni ate. Bakit? Pag nagtitiwala ka, ibig sabihin, tapat ka rin kay Lord. Di ba? Kung nagtitiwala ka sa Kanya, tapat ka rin sa Kanya. Pag sinabing tapat, yung salitang tapat, pag sinulat mo yan at babasahin mo, tapat. Pero pag binaliktad mo ang basa niyan, ano basa mo? Tapat pa rin. Yun ang gusto ni Lord. Amen? Nananatiling tapat po tayo sa Kanya. Parang kami ni nanay. Magkatapat po kami. Magpalit man kami ng pwesto, magkatapat pa rin kami. Amen? Tapat ka ba na? Wow! Tapat na tapat. No? Ulitin ko, ha? Ipagkatiwala. No? Pag sinabi pa lang commitment, pinagkakatiwala mo at pinagkakatiwala din sa iyo.
Parang ganito. Head servant. Bro, ikaw pa rin. Ikaw ba head servant? Dito. Pag si Brother Dens nag-assign sa'yo, ikaw ang worship leader next week. Ibig sabihin, nagtiwala sa'yo si brother. Ipinagkatiwala sa'yo ang gawain. Aba, no? Malaking gampanin po ang mag-lead ng worship. Bakit? Kasi idinadala mo yung soul ng mga taong nandito na maramdaman ang presensya ng Diyos. No? Na maging masigla. Meron ba kayong na-experience na nag-worship dito? Pagkatapos ng worship, mukhang lupay-pay kayo. Yung parang hindi na kayo kayang makinig. Hindi, di ba? Yung lahat na nag-worship dito, nagbibigay ng kasiglahan sa atin at lakas. Amen? Pinagkatiwala. Pangalawang verse, bro. Ayan. Ano yung sinasabi? Colossians chapter 3, verse 23. In everything you do, ano sabi? Do it with your heart. No? Sa lahat ng ating gawin mo na galing sa puso, lalo na't ito'y paglilingkod o offering mo kay Lord. Amen? No? Pagkagaling sa puso, magtatagumpay ka. No? Ganito lang yan sa mga nagsusulat. Attitude, not aptitude, leads to altitude. Bro, gamitin mo ito sa mga estudyante. Ano yun? Ulitin ko. Attitude, not aptitude, leads to altitude. Ano ibig sabihin nito? In subject muna. Altitude. No? Taas nga ang kamay ng mga nakasakay na ng eroplano. Ayan. Tricycle. Lumilipad ba yun? Ayan. Lahat nakasakay ng tricycle. Angkas. Kita ko angkas. Ayan. No? Altitude, parang ganito po iyan. No? Sa mga piloto, may piloto ba dito? Pilot? Wala. No? Sa mga piloto, kapitan ng eroplano, pag sila po ay nag-take off, nasa runway na, nag-take off sila, nagre-report po sila o nire-report nila sa base, no? Kung ano na yung kanilang altitude. Basic po iyon. Puro basic lang tayo, ha? Basic. Although ngayon may radar na Nade-detect na kung gaano kataas na yung eroplano No? Pagka nireport nila, ito na yung altitude namin, okay, stay mo lang dyan. No? Kasi pag tumaas ka pa, medyo mahangin yung itaas. No? Ganoon. Basic po iyan. Ano ibig kong sabihin? Pag-angat, pagtaas, ang altitude sa buhay natin, ito yung ating pagtatagumpay sa buhay. And what is the key? Ano raw ang susi? Attitude. Hindi aptitude. What is the difference between attitude and aptitude? Ano ibig sabihin ng attitude? Ugali, character. No? Kaya lang ngayon, minsan nami-misinterpret natin. Pag may nagsalitang attitude, halimbawa, ikaw may attitude ka, negative agad sa atin. Tama? Pag hindi nagustuhan yung ginagawa, ikaw may attitude ka. Amen? Okay, no? Attitude, no? Ang ibig sabihin ditong attitude is positive attitude. Hindi yung negative attitude. Pag uugali nga pag sinabing positive attitude, ginagawa mo yung mga mabubuting bagay at nakikita sa katauhan mo. Amen? At sino nagiging gabay mo at sino nagiging katulong mo na para gawin ito? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen? Ito no? In summary, ganito po iyan. Pag gumagawa ka ng mabuti, ang gumagabay sa iyo, Holy Spirit. Pero pag gumagawa ka ng hindi mabuti o gumagawa ka ng masama, ang nag-guide sa iyo, bad spirit. Amen? No? Testingin natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano kaya sa palagay mo ang meron dyan?
Holy Spirit o bad spirit? Ay, sabi, sige, sabihin mong bad spirit. Ang aptitude naman, ibig sabihin nun, skills, galing. No? Skills or galing. Ang buong katotohanan, kahit magaling ka, hindi pa rin ito ang magiging susi ng pagtatagumpay mo sa buhay. Parang ganito, magaling ka nga na mekaniko, pangit naman yung ugali mo. Sa tingin mo, maraming magpapagawa sa iyo. Siyempre, pupunta na yan doon sa magaling din, pero maganda naman yung pag-uugali niya. Mabuting tao naman. Sino ang mas aasenso? Di ba? Yung may mabuting kalooban. Amen? No? So, ito yung susi para magtagumpay tayo. In other words, ilagay natin at isama natin ang Diyos sa buhay natin para magtagumpay tayo. Amen? Tingnan mo ulit katabi mo. Narinig mo yon, sino ba kasama mo? Baka kung sino-sino sinasama mo. In everything you do it with your heart. Galing sa puso. And ano pa ba yung sinilagay ko dyan, brother? Eto na. No? John chapter 15, verse 5. Familiar sa inyo itong verse na ito. Ginagamit natin ito sa CLSS. Yung Christian growth. Ayan. No? John chapter 15, verse 5. I am the vine and you are the branches. Ako ang puno, kayo ang... May bunga pa rin. Letter S, parang ibang pagkakarinig ko eh. Parang letter P eh. No? Ako ang puno, kayo ang sanga. Ano sabi doon? Nilagyan ko ng underlining word. Remain in me. Ang sabi ni Lord, manatili ka sa akin. Remain in me and I will remain in you. Ito lang pala ang sikreto. Ano po iyon? Manatili daw po tayo kay Lord. At pag nananatili tayo kay Lord, mananatili din si Lord sa atin. Amen? And to remain is a commitment. And to remain is a commitment. Ano ibig sabihin? Kung may commitment tayo kay Lord, si Lord may commitment din sa atin. Amen? Sinabi ito sa gospel ngayon, kung nagsimba na po kayo, Corpus Christi. Ano po ang isa sa mga pamamaraan ni Lord para manatili sa atin? Tanggapin niyo ako bilang tinapay. Ang aking katawan bilang tinapay at dugo na magbibigay ng buhay sa inyo. Kapag tinanggap natin si Lord, di ba? Ito, inaaral sa simbahan yung substantiation na tinatawag. Ano po iyon? No? Nananatiling si Jesus, yung ostia in 20 to 25 seconds po yata, kailangan tanggapin na po natin iyon sa atin. No? Tanggapin na po agad natin. Si Lord ang tinanggap po natin. Yung iba kasi, ginagawang ano yan? Pangpaswerte yung ostya. Nilalagay sa libro. Hindi po. Sagrado yung ostya. Ulitin ko substantiation. Yung substantiation din. Kung hindi ako nagkakamali, paki-search po ninyo. Doon, 20 to 25 seconds. Si Lord, kailangan tanggapin na po natin. And ito pa, sa tanong, saan ba pinanganak si Lord? Saan? Sa Bethlehem. At ang ibig sabihin ng Bethlehem, Beth is house. No? And Lehem is, bread. The house of bread. Galing si Lord sa Bethlehem. Kaya si Lord, masagisag, na siya ay tinapay ng ating buhay. Amen? Pag tinanggap natin si Lord, magkakaroon ng buhay. Kapag nananatili si Lord sa atin, tayo ay may buhay. Amen? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo, mukha bang buhay? O walang kabuhay-buhay? Pagka na kay Lord yan, ibig sabihin niya yung buhay niya, payapa. Pakitignan nga ulit, mukha bang payapa? O mukhang namayapa?
Di ba? Makikita mo, bakit? Nasa iyo si Lord eh. Ulitin ko, kung may commitment tayo kay Lord, si Lord may commitment din sa atin. Amen? Matthew chapter 6 verse 33, gasgas na to yung verse na ito. Ano yun? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ibig sabihin? Kapag inuna natin si Lord na ang bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Amen? Yun yung commitment eh. May commitment tayo kay Lord, may commitment din si Lord sa atin. Kaya lahat ng nandito, congratulations sa inyo. Amen? Hindi pa man natatapos ang ating gawain, humingi na kayo kay Lord. At walang dahilan si Lord para hindi ipagkaloob sa inyo ang inyong kahilingan. Bakit? Kasi nandito po kayo. Pinakita niyo ang commitment kay Lord. Amen? No. Yan. No? Okay, sapagkat wala kayong magagawa kapag hiwalay kayo sa akin. Okay, ito, basic ulit. 4 ways of showing commitment to God. No? Bakit puro basic ang ginagawa ko? Kasi kung ano yung basic, yun ang madalas nating nakakalimutan gawin. Samantalang ito ang pinaka-importante nating gagawin. Amen? No? Puro exhibition kasi. Walang basic. Ayan. 4 ways of commitment to God. Number 1, consistent prayer and worship. No? Kung every Sunday ang ating prayer meeting, every Sunday, nandito kapag sinabing consistent, hindi pumapalya. Amen? Na kung paano ipinatutupad ng simbahan natin na every Sunday, mag-attend tayo ng Mass, magsimba tayo, ganun din naman dapat ang commitment natin kay Lord through community. Ano yun? Every prayer meeting, nandito ka. Commitment natin kay Lord yan. O ulitin ko ha, dapat hindi pumapalya. May attendance tayo, bro? Ayun. No? Sa bawat attendance natin, alam niyo po ba, pino-forward agad kay San Pedro yan. Ayan. May CCTV ba dito? Si San Pedro? Ayan. Ano yun? Every attend natin ng prayer meeting, naka-record agad kay San Pedro yan. And you know what? Pag tayo ay kinuha na ni Lord, pagdating natin doon, no? Sa pintuan ng langit, nandun si San Pedro, kilala ka na agad niyan. Taga-Bikutan ka, ayan. Every Sunday, nasa prayer meeting ka. Sige, pasok na. Ano ibig sabihin ko ulit? Commitment natin kay Lord, dapat hindi pumapalya. Actually, hindi rin naman pumapalya ang commitment ni Lord sa atin. Araw-araw, biyaya ni Lord, ibinubuhos sa bawat isa sa atin. Amen? Umulan at umaraw. No? Walang papalya. Dedicating time daily to speak with God. Study the Bible and participate in communal worship. Demonstrate that God is the priority in your life. Ibig sabihin, pag commitment, priority. Hindi second, hindi third, hindi fourth, hindi fifth, kundi first priority. Number 1 si Lord. No? Pakaganda nung kantang, Jesus, you're my number 1. Inabot niyo yun, bro. Jesus, you're my number 1. Lord, I'm nothing without you. So I need you by my side. Thanks for showing me the way how to live a better life. No, commitment kay Lord. Okay, number 2. Ano ito? Sacrificial service and giving. Ang pagmamahal po may kaakibat at kasamang pagsasakripisyo. Well, actually, yung 2 oras natin dito, sakripisyo sa atin yan eh. Pero ibinibigay natin kay Lord. At pag nasanay na tayo na ibinibigay natin kay Lord, hindi na sakripisyo ang nararamdaman natin. Pagmamahal na ang nararamdaman natin pag ginagawa na natin ito. Amen? No? Yung every Sunday, nandito, actively, serving others, helping those in need, and using your time, talents, and resources to further God's work. Example, charity, volunteering, reflects true
Ano yan? Actionable faith. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing service, offering kay Lord, ito madalas na sinasabi ko sa, sinasabi namin sa growth, no? Sa growth, ano yon? Offering mo kay Lord yung 3 T's. Tulpo, tulpo. Absent yung isang tulpo, hindi nanalo. Dalawa lang, no? Time, talent, and treasure. Pero dito, dahil matagal na tayo kay Lord, no? Inalis ko na po yung isang T. 2 T and 1 R. Yung 2 T, hindi yan nilalagay sa motor, ha? Oil lang. No? Yung 2T, i-offer natin kay Lord yung time. Pag nag-offer ka kay Lord, nag-offer ka rin sa kapwa mo. Nag-offer ka rin sa community. I-offer din po natin kay Lord yung talent. Nag-offer ka rin sa kapwa mo. Amen? And 1R. Ano yung R? Hindi na po treasure. Pag sinabi po kasing treasure, it's all about monetary lang ang ating pagkakaintindi. Pag treasure, pero pinalitan ko po ng resources. Amen? Matagal na tayo kay Lord. Resources. Pag sinabing resources, ano ibig sabihin nun? Pag sinabing resources, lahat ng iyong kakayanan na ibigay kay Lord, ibibigay mo na. Hindi lang kung kaya mo magbigay ng love offering, ng stipend, ng ating tithes, no? Kaya mo yun. Meron ka pang ibang kaya. Ano po iyon? Sample. Meron ba ditong healing ministry? Healing ministry. Ayun, marami doon. Healing, hindi healing, no? Pag nasa healing ministry ka at naramdaman mo sa tagal mo na ng paglilingkod kay Lord, tapos may lumapit sa iyo, may karamdaman, pagdasal mo naman ako, nung pinray over mo, gumaling, aba, meron kang gift of healing galing sa Holy Spirit, no? Kung may gift of healing ka, eto, brothers and sisters, isa sa resources mo ito. Ano yon? Kung merong karamdaman na miyembro ng community meron, pupuntahan mo siya at ipagdarasal mo. Alam nyo, hindi ko naman sinasabing bad experience, baka kalooban na rin ni Lord ito. May isa akong kasamang lay minister po dun sa amin. No? Itong lay minister po na ito, ang tagal nang hindi nagpunta. Although ako'y nag-leave, no? Hindi ako nag-renew kasi ang dami po namin schedule din Kuya Dens, no? Alam niyo po, sa tagal niya, nagkaroon po pala siya ng karamdaman. Ang trabaho niya po, driver po siya ng bus. Alam niyo yung Santrans? Baka nakikita niyo yung Santrans, province, tsaka yung Manila hanggang sa amin sa Bulacan. Driver po siya. Nagkasakit po siya. Matindi raw po ang naging karamdaman niya. Pero may nakuha naman daw po siya sa SSS. Alam niyo yung SSS? GSIS. Mga insurance. Ayan. May nakuha naman daw siya sa SSS na para pag-support sa pagkain nila ng pamilya. Tapos may nagsusupport sa gamot. And you know what, brothers and sisters? Simula po nung nagkasakit po siya, meron po sa kanyang dumalaw na pastor. At yung pastor na yun, araw-araw na pumupunta sa kanya, pinagdarasal po siya. Araw-araw po iyon hanggang sa siya po ay gumaling. Nung gumaling po siya, alam niyo po, pastor na rin po siya ngayon. From lay minister, napunta po siya doon sa isang congregation, no? Sa isang congregation, naging pastor na rin po siya. Pero nagda-drive pa rin siya. May Bible nga doon sa ano niya. No? Kasi pagdating ko sa Ayala Malls, nakapila yung bus niya. Busina ng busina. Nakapila ako. No? Ganun ang ganun sa akin. Hindi ko maano. Siya pala po iyon. Ako'y nahihiya naman pag nakapila. Sisingit po. No? Kahit sa Kapitolyo, ayoko nang sisingit ako para makita ng mga tao. Kaya lang talagang hinahatak po ako ng mga empleyado. Dahil nakikilala din naman po ako. Ganun ang ganun. Yung pala pinaupo niya ako sa unahan doon, nagkwentuhan po kami. Anong ibig kong sabihin dito? No? Sa pagpapanalangin ng pastor na iyon, nakaramdam siya ng kagalingan. Tapos nagkaroon po ng conversion, di ba? No? Ito lang, hindi ko man sinasabing masama o mabuti ang nangyari. Baka kalooban ni Lord po iyon. No? Napunta po siya doon. Kasi pagka nagtutok naman po kami sa mga estudyante, ecumenical po iyon. No? Hindi lang puro Katoliko yung aming
mga nakakausap, no? Basta etong mabuti dito, ano yun? Kung saan ka naging mabuting tao, siguro, hindi ka na rin dapat din umalis doon. Doon ka hinipo ni Lord para maging mabuting tao. Amen? No? Yung resources. Kung ang resources mo, halimbawa, nasa ospital, tapos may kakilala ka sa DSWD, kilala mo si Rex Gastalian. Di ba? No, resources mo rin ito. Pwede mong dalhin yung papeles nila doon, matulungan mo man yung tao para, matulungan doon sa babayaran niya sa ospital. Amen? Resources pa rin po ito. No, kaya nga, pinalitan ko na po. Ako lang naman ang nagpalit, pero kung inyo pong i-absorb po, gagamitin nyo po, siguro okay din naman. 2 T's and 1 R. Time, talent, and resources. Ang sabi nga, laging may sacrificial service and giving. Number 3, surrender and trust in daily decision. No? Lalo na kapag ka-sensitibong desisyon ang pagdidesisyonan mo sa buhay mo. Di ba merong ganyan? Nahihirapan tayong magdesisyon sa isang bagay. Kapatid, ibigay natin kay Lord. Ipagkatiwala natin ito kay Lord. Una nang sinabi dun sa verse na ibinigay natin, ano po iyon? Pag pinagkatiwala kay Lord, sigurado po iyon, magtatagumpay ka sa plano at desisyon mo sa buhay. Amen? Kasi nung wala pa tayo kay Lord, di ba, sarili lang natin nagdidesisyon. At kapag ka nagdidesisyon natin, kadalasan palpak yung desisyon natin. At pag napalpak yung desisyon, kaya nyo ikaw nagdesisyon, pero naghahanap ka nung sisisihin mo sa kapalpakan ng desisyon mo. Amen? No? May isang bata. Yung batang ito, nag-aaral, bago umuwi, galing sa school, papunta ng bahay nila, binilinan siya ng teacher. Sabi ganoon, "Nak, bago ka umuwi, punta ka muna sa akin. May ibibigay ako sa parents mo, sa mother mo." Sabi niya. Nung mag-uwian na, lumapit yung bata. Sabi, "Ma'am, uwi na po ako. Ano po yung ibibigay niyo sa nanay ko?" Sabi niya ganoon. Sabi ng teacher, "Anak," sabi niya, "ibigay mo itong sulat na ito, itong letter na ito sa nanay mo." Alam nyo, excited yung bata. No? Siya excited. Ano kaya naman itong letter na ito? Kaya yung bata, hindi na nagpunta kung saan-saan. Dumiretso na po siya ng uwi. Pagdating sa bahay, sigaw siya, "Nay!" Sabi niya, "Nasaan po kayo?" "Nay!" Sabi niya gano'n, "Meron pong sulat si teacher. May letter si teacher. Andito ako, sa may kusina, nandito ako. Halika, dumiretso ka na dito." Alam niyo, pagpunta ni nung bata doon sa kusina, inabot niya, bigay po ni teacher sulat. Basahin niyo na po. Excited po siya. No? O sige, sabi niya, babasahin. Binasa nung nanay yung letter. At pagkatapos basahin nung nanay yung letter, umiyak po siya. Umiyak. Sabi gano'n ng bata, "Nay, ba't po kayo umiyak? Ano po ba yung nandoon sa letter? Ano ba yung sinasabi ni teacher?" Sabi niya gano'n, "Kasi, ang sabi ni teacher dito, last day mo na raw sa school." Last day sa school. Bakit po? Kasi, ang sabi ni teacher, masyado ka na raw matalino. Hindi ka na raw nila kayang turuan. Nahihirapan sila. Kaya ang sabi ni teacher, ako na lang daw ang magtuturo sa iyo. No? Ganun po ba? Sabi gano'n. Parang hindi naman affected yung bata. No? Fast forward, alam niya yung bata, lumaki po siya, nagtagumpay sa buhay. Lumaki po siyang nakilala, hindi lang doon sa kanilang school, kundi nakilala ng buong mundo. Wow, nakilala. Isa po siyang inventor. Grabe, no? Ang pangalan po niya, siya po si Thomas Alva Edison. Makilala niyo rin? No? Kilala niyo? Pakilala niyo naman ako. Ayan, si Thomas Alva Edison. No? Inventor, nakilala po siya. No? Siyempre, medyo tumanda na yung kanyang nanay niya, binawian na ito ng buhay.
Pero naging tanyag si Thomas Edison. Nung namatay yung nanay niya, inayos niya lahat ng gamit. Nung inayos niya yung gamit, alam niyo po, nakita niya yung letter ni teacher. Hindi niya naman binasa noon ang nanay lang nakabasa. Siyempre, di ba, out of curiosity, siyempre, no? Babasahin niya ito. Kinuha niya. Binasa niya yung letter. Pagbasa ni Thomas Alva Edison ng letter, katulad ng nanay niya, umiyak din siya. Bakit? Ang tunay pa lang nakasulat doon sa letter, sa letter, sabi niya noon, Mrs., sabi niya, last day na po ni Thomas dito sa school. Kasi po, ang hirap-hirap niya po turuan. Mentally ill po siya. Hindi po siya makasabay. Kayo na po ang magturo sa kanya. Iyak siya. Bakit? Ano ba si Thomas Alva Edison ngayon? Kilala sa buong mundo. Dahil saan? Nung nabasa ito, nung nanay niya, nagdesisyon na siya. Ako na ang bahala sa iyo, anak. Dadagdagan ko ang pag-aalaga sa iyo. Dadagdagan ko ang pagtuturo sa iyo. At higit sa lahat, dadagdagan ko ang pagmamahal ko sa iyo. Ito ang commitment ko sa iyo, anak. Amen. No? Magtatagumpay tayo sa buhay. Basta't yung commitment natin, gagawin natin kay Lord sa community at sa mahal natin sa buhay. Amen? And lastly, ano yun? Pang-apat po yan. 4 ways nga po. Living a life of obedience. Consecration, no? Consecration, no? Ano ibig sabihin ito? Commitment pa rin. Obedience, no? Is yung commitment. Setting yourself apart to live according to divine commandments. Ayan. Which include turning away from immoral choices and allowing your actions to perfect God's love to the world. Amen. Pag pinag-usapan ang commandments, there are 600 plus commandments, no, sa Bible. There are 600, both prohibition and prescription. Pag sinabing prohibition, yung hindi mo dapat gawin. Pag prescription, parang doktor, reseta, ito ang dapat mong gawin. Dami nun, 600. Sabi ni Lord, dapat, sumunod ka. Then dami noon. Dahil sa pagmamahal pa rin ni Lord, yung 600 po na yan, ginawa niyang 10 na lang. Ano yun? The 10 Commandments of God. Ayan. Kasi nakita niya, nahihirapan ang maraming tao eh. 600, ito 10 na lang. Tignan ko kung mahirapan pa kayo. Aba, nahihirapan pa rin ang maraming tao. Yung 10 Commandments na nga lang, hindi pa kabisado. Amen? Ang alam lang, ano yun? Thou shalt not commit adultery. Ika-anim na utos. Parang pelikula pa yata na palabas pa sa TV. Yun lang ang alam kasi napapanood. Yan. Nakita ni Lord sa 10 Commandments, nahirapan pa rin. Kaya yung 10 Commandments, alam nyo, binawasan niya na naman. Ginawa niya 2. The greatest commandments of God. Ano nga ito? Baka ito hindi pa natin kabisado. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Amen? Pagka-commandments, commitment po ito. Kailangan gawin po natin ito. Amen? No? Love your neighbor as you love yourself. Aba, meron niyang si Lord dyan paalala No? Sabi ni Lord, oy, sinungaling ka. Pag sinasabi mong mahal mo ako, pero hindi mo naman ako nakikita. Samantalang yung kapwa mo, nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Ano ibig sabihin? Nagbabase pa rin si Lord sa pagmamahal natin sa kapwa natin.
Kaya nga yung greatest commandments of God, nandiyan po nakabase yung tinatawag na sign of Christianity. Sign na pagiging Kristiyano natin. Ano yung sign of Christianity? Ano yung sign natin sa pagiging Kristiyano? Ano yung sign? Cross. Amen? Cross. At yung cross na yan, di ba, merong dalawang lines yan. Vertical and horizontal lines. Di ba? Yung pataas at saka yung pahalang. Ito yung greatest commandments of God. Ano iyon? No? Yung pataas, ito yung pagmamahal mo sa Diyos. At yung pahalang, yan yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kaya kapag sa Diyos ka lang nagmamahal, hindi kumpleto. Ang cross, ang pagiging Kristiyano mo, dapat nagmamahal ka rin sa kapwa mo. Amen? No? Pag sa Diyos, hypocrite. Tawag doon. Pag sa kapwa ka lang, nagsisimba ka, pero hindi ka naman marunong makipagkapwa-tao, sa Diyos ka lang nagmamahal. Hindi pwede iyon, no? O kaya naman, ikaw naman, marunong ka makipagkapwa-tao, hindi ka naman nagsisimba, hindi ka nagdarasal. Ano yun? Panatit. Ano yun? Mahal na mahal kang tao, pero ang Diyos, wala. Hindi pa rin. Ito yung pagiging Kristiyano. Dapat kumpleto. Amen? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, dapat ka bang mahalin? Sagutin mo, magdusa ka. Amen? No? Immoral choices. So, alam naman natin yan. No? O, ulitin ko. Ito na lang, babasihin ko ulit. Pag alam mong tama, yun ang iyong dapat gawin. Pag alam mong mali, huwag na huwag mong gagawin. Amen? Basic wisdom, gifts of the Holy Spirit. Okay, ito, commitments. Tignan ko nga sa inyo. Letter C. Ano sa inyo? Sa tingin ninyo, ang commitment na iyan. Letter C. Christ. Ano pa? Meron pa? Letter C. Sa commitment, ito ang nilagay ko. Sige. Consistent. At kapag ka consistent, nandyan yung challenge. Amen? Every Sunday, nata-challenge ka. Atin kaya ako. May pupuntahan ako. Atin kaya ako, di ba? Ayan, no? Di ba? Nata-challenge ka. Pagka may commitment ka, laging nagtatagumpay ka sa challenge na nangyayari sa buhay mo. Tingin ko consistent. Priority. Ano sa inyo? Ano tayo? Obedience. Obedience. Okay, obedience. Sa akin, ang nilagay ko, ano ba yan? Offering. Ayan. Obedience is totoo rin naman. Di ba? Nakalagay naman sa ating 4 ways of commitments na sumusunod. Offering. No? Ang commitment, offering mo kay Lord ito. Amen? Lagi kong sinasample itong inyong gawain. Offering mo every Sunday na ganitong oras. Kay Lord tayo. Yung unang M, Moises. Ay, parang ayaw ninyo. Manding. Ayan. Meron ba magsasabi? M. Parang blanco kayo sa M na. Okay, unang M, ano po iyan? Merciful. No? Sa commitment natin, di ba? Sabi ko nga, nag-o-offer tayo dahil meron tayong maawain o mahabaging puso. Amen? And you know what? Alam nyo, nagagawa po namin ito. No? Nag-seminaryo ka ba, bro? Hindi? Nagagawa namin ito, hindi naman kami galing sa seminary. No? Nagagawa namin maglingkod, mag-talk para kay Lord kasi sa awa, no? At biyaya ng Diyos sa amin. Ganun din naman sa inyo. Magagawa niyo lahat yan sa awa at biyaya ng Diyos. Yung pangalawang M, Moises na naman, MM na naman, miracle! The sun belongs to the sky. No? Ayan, letter M na pangalawa, ano yan? Siyempre, ikaw na yan. Mature. No? Baka meron pa ditong immature. Ano yung immature? Yung mga mararamdamin.
Di ba? Konting kibot. Di ba? Masyadong sensitibo sa mga nakikita, nasasaktan agad. Amen? No? Pagka na kay Lord ka na at mature ka na, nauunawaan mo na ang kahinaan ng iyong kapwa. No? Napagtsatsagaan mo na siya. Sinabi ko na sa inyo ito no? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, kahit ganyan ang ugali mo, pagtsatsagaan kita. Mature na ako. Ayan. No? Letter I. Sige. Ignite! Thanks God, it's Sunday. Di ba? Ignite. Lagi tayong excited. Lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Excited tayo makita ang bawat isa. No? Makikita ko din naman si sister. Alam ko naman sa katutak ng problema. Pero pag kumembot sa Panginoon yan, parang nabubuhay na doon niya. No, di ba? No, excited tayo ngayon. Ignite, nakikita po sa atin. Yung pinaka alert, alive, enthusiastic, kasiglahan sa buhay natin. Ayan. Amen? Ikaw ang nangunguna na pinasisigla mo ang community. Amen? Yung parang pagdating mo dito, pagpasok mo, pag nakita ka nila, sumisigla sila. Aba, ikaw ay isa sa mga ginagamit ni Lord to ignite. No? Ang hirap. Late ka na nga. Pagpasok mong ganoon, nakita ka nila, parang walang dumating. Ano ibig sabihin? Baka may problema ka. Hindi nakikita sa iyo. Yung commitment, yung biyaya ng Diyos. And, letter T, unang T. Sige na, tuloy na natin. Wala na kayong magagawa Ako talaga sumulat niyan, hindi niyo na mababago yan. No? Talented. Totoo naman, mentras tumatagal tayo sa community, pansinin ninyo, dagdag ng dagdag yung talents na ibinibigay ni Lord sa atin. Kung magaling ka kumanta, mas gumagaling kang kumanta. Amen? Kung magaling kang tumugtog, mas gumagaling kang tumugtog. No? Dagdag ng dagdag. Ganyan yung mga nagsaserve kay Lord. Yan naman ang may bibigay natin kay Lord Lagi naman ganun Hindi naman natin may ibibigay yung wala tayo. No? We cannot give what we don't have. Diba? And letter N ulit, pangatlong N. Of course, lahat ng gagawin natin dapat meaningful. Makahulugan. Maski yung pananalita at pagkilos natin, makahulugan na po sana. Na nadadala natin yung ating kapwa dito. Letter E. O. Pakitignan nga yung katabi. Effective ba? Effective? Dalawa lang naman yan. Effective tsaka defective. Defective tsaka effective. Effective. Ito basihan. Pagiging effective. Yung ikaw ay sumali sa community. Tapos ngayon nasa community ka pa rin. Tapos meron ka nang na-invite na hanggang ngayon nakakasama mo. Effective ka. Amen? Kahit na sinasabi nilang quality over quantity. Pero ang buong katotohanan, no, ano ba ang total o ano ba ang result ng quality? 'Di ba? Quantity. 'Di ba? Kaya kahit na sa business, no, yung quality over quantity dahil maganda yung kalidad ng negosyo mo, ng items mo, marami ang tumatangkilik nito. No? Nagsimula ang karamihan sa pagiging maayos sa community. Amen? Effective. And letter N, ano yan? It is a never-ending service. Walang katapusan. Hindi ito parang laro ng bata. Ayawan na. Walang ganon. Ayawan na. Wala pong ganoon. Pag nag-serve tayo kay Lord, tuloy-tuloy po iyan. Pagka tuloy-tuloy iyan, asahan mo po, tuloy-tuloy ang biyaya na ibibigay ni Lord sa iyo. And of course, lahat ng ito, nakita sa iyo,
Letter T, ito naman lagi, ano po iyan? Huwag po mawawala iyan. Yung pasasalamat. Basic sa tao yan. Pag nagbigay ang tao at nagpasalamat ka, grabe ang tuwa niya. Pag natuwa po iyan, asigurado, mauulit at mauulit yan. Si Lord pa kaya, pag nagpapasalamat tayo ang charismatic, minsan exaggerated tayo eh. Bakit? Hindi pa man dumadating yung hinihingi natin, nagpapasalamat na tayo kay Lord eh. Amen? Bakit? Sa ating pananampalataya, no, expectant faith, hindi pa man dumarating, alam na agad natin na ibibigay at ibibigay ni Lord sa atin ang lahat ng ating hinihingi. Amen? Tayo po tayong lahat. Wala na ba, brother? Wala na. Ako na yun eh, no? Ako na. Huwag mo na. May isang binata. May binata pa ba dito? Itong binatang ito, kung titignan mo, napakalusog. Napakaganda ng katawan, hindi mo makikitaan o makakitaan ng karamdaman. Pero isang hapon, biglang nahihirapan siyang huminga. Sumikit ang kanyang dibdib. Nahirap po siyang huminga. Di niya na nakayanan, nagpadala na po siya sa ospital. Pagdating doon sa ospital, syempre, alam na naman nila gagawin dahil nahihirapang huminga, kulang po siya sa hangin, sa oxygen. Kaya sinaksakan po siya ng oxygen. Magagabi na po iyon, hanggang kinaumagahan, nakasaksak pa rin yung oxygen sa kanya, pero ramdam ng binata na medyo nakaka-recover na siya. Okay na po siya. Nang magtatanghalian na, lumapit yung doktor. Alam din naman ng doktor, tinanggal yung oxygen po na nakasalpak po sa kanya. At pagkatapos, iho, tingnan mo pakiramdam mo, di ba okay ka na? Siya mismo nagsabi, opo dok, medyo maayos na yung aking paghinga. Okay ka na. Pwede ka nang uuwi, pero saglit lang ha, lumabas yung doktor. No, pumunta doon sa office ng siya na mismo nagbigay doon sa binata. I-settle mo na muna ito bago ka lumabas. Hawak ng doktor yung bill. Hawak niya yung bill. Ayan, no? Binigay sa binata. Nung binigay sa binata yung bill, nakita ng binata, umiyak po siya. Lagi na lang iyak yung aking kinikwento. Napansin ko. Umiyak po siya. Iyak siya. Kulat yung doktor. Sabi ng doktor, iho, bakit ka umiiyak? Dahil ba sa taas ng babayaran mo? Sa malaki ang iyong babayaran? 100,000? Isang araw lang? No? Alam mo, sabi ng binata, Dok, di po ako umiiyak dahil sa 100,000 yung babayaran ko dahil sa bill na ito. Kahit po tumaas pa dyan, madagdagan, kaya ko pong bayaran. Pero Dok, kaya po ako umiiyak. Ngayon ko lang po naisip. Simula po nung ako'y pinanganak hanggang kahapon, ang laki-laki na pala ng utang ko kay Lord. Kung babasihan ko dito sa bill na ibinigay niyo sa akin, hindi lang bilyon, hindi lang trilyon ang utang ko sa aming ibinibigay ni Lord sa akin araw-araw. Pero Dog, miski kailan, hindi po ako siningil ni Lord. Ramdam ko yung pagmamahal niya. Ramdam ko yung commitment sa kanya. Brothers and sisters in Christ, pakita mo yung commitment mo kay Lord. Pakikita at ipararamdam ni Lord yung commitment niya sa iyo. Hindi lang pala pinagagaling ni Lord yung ating karamdaman, kundi ang ibinibigay ni Lord, buhay. Buhay. Siya at tinapay ng buhay na magbibigay ng walang hanggang buhay sa atin. Now, kapatid, marami tayong kahilingan. Marami tayong dasal kay Lord. Pero yung iba sa inyo, tagal-tagal na nang hinihingi.
hindi pa ibinibigay ni Lord. Hindi pa dumadating. Gusto ko, this time, ulitin mo. Sabihin mo ulit kay Lord kung ano yung hinihingi mo na iyan. Sabihin mo ulit sa Kanya. Kasi si Lord, ang totoo, hindi naman talaga siya madamot. Alam niya yung tamang oras at panahon para ibigay sa iyo. Sabihin mo kay Lord, Lord, baka naman, ngayon ko na maramdaman at ngayon ko na matanggap yung hinihingi ko sa iyo. Lord, eto ako sa iyo ngayon. Niniwala ako. Hindi mo po ako bibigay. If you want to close your eyes and talk to Him. Talk to Jesus. At sabihin mo kung ano yung mga kahilingan mo. Ulitin mo yung kahilingan mo na hindi mo pa natatanggap ngayon. Maniwala ka. Ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord sa iyo. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hala upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kapatid, laging dinidinig ni Lord yung dasal natin. Hindi bili si Lord. Nararamdaman ni Lord kung ano yung nararamdaman mo. Kapatid, si Lord niyayakap ka. Si Lord pinagagaling ka. Iyan pa kayang hinihiling mo na dati pa hanggang ngayon hindi niya ibibigay sa iyo. Tiwala ka kay Lord. Bibigay ni Lord ang lahat. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pinahin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Buksan natin yung mga mata. Lapitan ng bawat isa, yakapin at sabihin mo, iparahanas ni Lord ang lahat ng ating kailangan sa Kanya. Kapatid, tanggapin mo iyan, magtiwala ka, magtatagumpay tayo sa ating buhay. Ikot lahat, yakapin at bigyan ng kalakasan at maging kalakasan tayo sa bawat isa. At muling mamamasdan, ikot ng mundo ay hindi laging kasawian. Ang pangarap mo
mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Thank you, Jesus. Ang kailangan mo'y tibay na loob kung mayroong pagsubok. Ang liwanag ay di magtatagal, ang maliit mamamatay. Ipag ang mundo ay hindi laging liganin kasawi. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Panginoon. God bless you. Thank you. Hallelujah. God bless you. Lord, ang lahat ng ito'y kanilingan namin sa inyo at patuloy na itinataas sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us all. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Moses.